Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabilang panig, si Dax at Chester ay nagpapaplano na bumalik sa mundo ng mga tao. Kapatid Chester, hindi na ako makapag-antay na bumalik sa mundo ng mga tao. Baka pag nalaman ni Brother Daryl na nasa mundo na ulit tayo ng mga tao ay siya na ang magpakita sa atin. Gusto ko na makita ang aking anak na si Aaron, at iba pa natin pamilya na buhay pa. Sila Ambrose, kamusta na din kaya? Kapatid Dax, mukhang tama nga ang sinabi mo. Baka pag nalaman ni Derry na nasa kabilang mundo na tayo ay sumunod siya sa atin. Bukas na bukas Brother Chester, aalamin ko paano makabalik sa mundo ng mga tao. Kinabukasan magsaliksik si Dax at nalaman niyang kailangan nilang makuha ang dugo ng demonyo sa Evil Palace. Brother Chester, alam ko na paano tayo makakabalik sa mundo ng mga tao. Kailangan natin makuha ang dugo ng demonyo sa Evil Palace. Kapatid Dax, masyado palang delikado ang tatahakin natin landas para makabalik sa mundo ng mga tao. Sa tingin mo kaya natin makuha ang dugo ng demonyo? Brother Chester, kung magtutulungan tayo, alam ko makakaya natin makuha iyon. Sasamahan mo ba ako? Kapatid Dax, sasamahan kita sa lahat ng laban, pero wag kang magpadalos-dalos, kailangan natin maging mautak at mag-ingat dahil alam mo naman. Pag nakulong tayo sa Evil Palace, hindi na tayo makakaalis at yung hangarin natin makabalik sa mundo ng mga tao ay hindi na mangyayari. Alam ko Brother Chester, pangako hindi ako magpapadalos-dalos at magiging mautak na ako sa lahat ng aspeto. Sige Brother Dax, bukas tayo maglalakbay papunta sa Evil Palace at sana sa ating paglalakbay at makita natin si Brother Daryl. Sige kapatid Chester, maghahanda na ako at sana nga si Daryl ay makasalubong natin sa ating paglalakbay. Sa kabilang panig, nang makita si Ivory na talagang umalis at bumalik, si Zuyanshua ay natigilan sa oras na ito. Hindi niya talaga alam kung bakit talagang bumalik si Ivory, lalo pa kung bakit sigurado ang sugo ng dragon na babalik siya. Gago ang mga nasasakupan ko. Pakiusap na bigyan ng payo ang sugo ng dragon kung bakit. Tingnan mo ang direksyon ni Ivory at tingnan kung ano ang nasa direksyong iyon. Siya nga pala, panasan mo ang mga matingkad na spot gamit ang iyong mga mata. Huwag magmadali, ibigay ang sagot. Tumango si Zuyanshua sa narinig at mabilis na tumingin. Iyon ang pangunahing puwersa ng misteryosong alyansa ng tao. Bagamat hindi mabilang ang mga nasawi, ito pa rin ang pinakamalaking pangkat ng kaaway sa kasalukuyan. Bukod dito, sa ilalim ng mapaminsalang pagkatalo ng naturang pagkubkob, ang taktikal na kalidad ng grupong iyon ng mga tao ay napakataas. Hanggang ngayon umaasa pa rin sila at nagkakapitan. Sa orihinal, walang kakaiba tungkol dito. Ngunit ito ay tiyak na dahil sa pangungusap ng sugo ng dragon, huwag magmadali upang magbigay ng sagot. Nagkatinginan muli si Zuyanshua. Bigla naman siyang sumimangot. May bata sa karamihan. Pupuntahan ba ni Suyingxia ang batang iyon? Natigilan si Zuyanshua. Hindi ka tanga. Ang nakamamanghang dilag ay malumanay na bamulong, iyan ay anak ni Han Sanchen at Ivory. Ang kanyang pangalan ay Han Nayan. Anak ni Aaron. Nagulat si Zuyanshua. Ito ang hindi niya inaasahan. Gayunpaman, kapag pinag-iisipan mong mabuti, tila hindi katakatakang pupunta at babalik si Ivory. She's really stupid. If her daughter is gone, it's a big deal to have another one, pero kung siya mismo ang nawala, wala na talaga. Napabuntong hininga si Zuyanshua. Bagaman siya ang ating kaaway at target, mas mabuting bigyan mo siya ng minimum na paggalang, na dahil din sa isang ina. Ang nakamamanghang kagandahan ay uminom ng medyo hindi nasisiyahan. Agad na ibinaba ni Zuyanshua ang kanyang ulo, oo. Sa kanyang katalinuhan,
Alam niya ang panganib ng pagpunta at pagbabalik ng mas mahusay kaysa sa sino man. Ngunit tulad ng nakikita mo, pinipili pa rin niyang harapin ang mga paghihirap. This is the great nature from the mother. It should be praise and respect, not your fickle theory. Bumagsak ang mga salita, ang nakamamanghang kagandahan ay tumitig kay Zhu Yanxua. Obviously, galit na galit siya. Gusto talaga ni Zhu Yanxua na bigyan ang sarili ng malaking bibig at magsalita ng masama. May sinabi lang siya na ikinainis ng sugo ng dragon. Hindi siya isang bata tulad ni Ye Shijun. May background siya. Kung ang mga taong tulad niya ay nakakasakit sa kanilang mga nakatataas, maraming kalsada ang natural na makikitid. Bueno, alisin mo ang maruruming iniisip mo. Dahil kinagat ng isda ang kawit, oras na para ilagay sa lambat. Sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na magkamali. Naririnig mo ba ako ng malinaw? Ang mga salita ay nahulog, ang nakamamanghang kagandahan ay biglang lumipad at direktang sumugod kay Ivory at iba pa. Nang marinig ni Zhu Yanxua ang death order, natural na hindi siya nang ahas na pabayaan ito. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, sumunod siyang malapit sa isang grupo ng kanyang mga tauhan. Doon, si Ivory ay nahulog sa gitna ng mahiwagang pangkat ng alyansa ng mga tao. Sinasabi ng tula na si Ivory ay parehong masaya at balisa. Nanay, Little Han Nayan, dapat ay isang walang muwang na panahon. Ang makita ito sa naturang Shirihel ay hindi niya kayang panindigan bilang isang bata. Natatakot ba siya? Siyempre, pero sabi niya natatakot siya. Hindi kailanman. Nakakalungkot para sa kanya ang labis na pagdurusa, ngunit maswerte rin ito. Dahil sa mga pagsasanay na ito, ang kanyang pag-iisip ay mas mature kaysa sa mga batang kapareho ng edad. Alam niya na sa oras na ito, ang kanyang mga magulang at maging ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae na nagpoprotekta sa kanya ay nasa matinding panganib. Kung siya ay umiyak at magpanik, hindi niya mapawi ang kanilang presyon, ngunit maabala sila sa kanilang sarili. Hawak si Han Nayan, ang mga mata ni Su Yingxia ay puno ng kasiyahan at dalamhati. Gayunpaman, wala na siyang panahon para gumawa pa. Naisip niya na kapag nalaman niyang huli na ang lahat, aalis siya na may dalang tula. Handa na ang panggalan dito. Halos hindi na kailangan pang magsalita ni Su Yingxia para maintindihan at malaman na oras na para magsimula. Gayunpaman, ang panggalan ay gumalaw at nag-drill sa lupa, ngunit ang orihinal na lupa ay biglang naging isang pool ng asul na tubig. Wow! Sa lagaslas ng tubig, napadaan na lang sa lupa ang tatlong matanda at isang bata na dapat ay pumasok sa lupa. Sa sumunod na segundo, lumabas sila sa kabilang dulo ng puddle at tumayo sa kabilang bahagi ng puddle. Kung ang apat na tao ay hindi nabasa ng tubig sa oras na ito, natatakot ako na may maramdaman na tumalon lang sila mula sa kaliwang bahagi ng pool na wala pang isang talampakan patungo sa kanang bahagi. Nagulat ang tatlong matanda sa lugar. Sa oras na ito, kasama ang mga asol na damit na lumulutang at ang bango na nagbabanta, ang nakamamanghang kagandahan ay dahan-daang nahulog mula sa langit sa harap nila. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa kabilang panig, habang naghahanda sa paglalakbay sila Dax at Chester patungo sa Evil Palace. Si Daryl ay nagpapalakas ng kanyang spiritual na lakas. Si Daryl ay naglagi ng ilang taong sa gubat ng mga ikanto para maglinang ng kanyang heavenly halberd at palakasin pa ito. Alam ko kahit wala ako sa tabi ng aking mga kapatid na si Dax at Chester ay kaya nilang protektahan ang kanilang sarili, at iniwan ko kay Brother Chester ang pagoda, kahit anong oras ay kaya niyang gamitin at palabisin ang mga piling sinaunang tao doon, na may taglay na sobrang lakas. Sa ngayon hindi na muna ako magpapakita sa kanila hanggat hindi ko pa maramdaman na bumalik na sakin ang aking lahat na lakas. Ako si Sect Master Daryl ang pinakamalakas sa World Universe at Kyuso. Hindi nila ako pwede makitang ganto. Dahil sa mga nagdaang taon ang kakayahan at kapangyarihan ni Derry ay onti-onting nawala. Kabilang panig, nang makita siya, agad na hinarang ng panggalan ang dalawang babae at si Han Nayan sa likod. Bagamat hinawakan ni Ivory si Han Nayan sa kanyang mga bisig, iniwan din niya ang isang kamay upang paikliin ang kanyang lakas. Ang paglilinang ng malatula na wika ay mas mababa, ngunit ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata ay hindi mas mababa kaysa sa sinuman. Obvious naman, napakataas ng cultivation ng babae.
Nakilala nila ang isang tunay na supermaster. Talagang espesyal na kasanayan ang malayang makalakad sa lupa, ngunit hindi ka dapat lumangoy sa tubig. Pagkalapag na pagkababa niya, ngumiti ang napakagandang babae na parang si May at mahinang tinitigan ang tatlong tao, na may bakas ng panunukso. Nag-igting ang pangolin at hindi nagsalita. Nga pala, ayon sa sentido komon, batang babae, dapat mong takpan ang kanilang pag-urong. Muli siyang ngumiti at itinoon ang mga mata sa tula. Nagulat at nagalit ang buong tao. Siyempre, kung ano ang galit ay naiintindihan. Ang ikinagulat niya ay mayroon siyang planong ito. Bagamat nakipag-away siya sa babaeng nasa harapan niya sa kanyang lakas, nakatatama lang siya ng isang itlog sa bato, ngunit gayon paman, hanggat maaari niyang bilhin si Su Yingxiao at sila kahit kaunting oras, handa siyang subukan sa kanyang sarili, buhay. You alone can't delay a second. Hindi ba't marami kang kasama sa likod mo? Hilingin mo silang magsama-sama. Paano kung makabili ka ng kaunting oras? Naniniwala ako sa lalaking ito, natatakot akong madala niya si Ivory na umalis dito nang wala pang 3 segundo. Kaya, kung ganoon, bakit hindi mo subukan? Anyway, kung ako yon, willing akong tumaya. Ang mga salita ay nahulog, at ang nakamamanghang dilag ay malumanay ng umiti. Huminto rin sa likuran niya si Zhou Yanxua at ang iba pang nakasunod, na nagpakita ng isang mapanokso at pabirong ngiti. Huwag kang padalos-dalos. Nag-aalala na si Shio, isang batang babae na walang sapat na karanasan sa lipunan, ay naloko ng iba, bulong ni Su Yingxia. Malinaw, dahil ang kabilang partido ay naglakas loob na hayagang kutsain at linawin ito, natural na siya ay ganap na handa o kumpiyansa. Kung siya ay umaatake ng padalos-dalos dahil lamang sa siya ay kinukutsa, siya ay tiyak na magbabayad ng mabigat na halaga. Ngunit maliwanag na minamaliit ni Ivory ang walang takot na diwa ni Shio, at minamaliit pa ang determinasyon ni Shio na panatilihing ligtas sina Su Yingxiao at Han Nayan. Ispell mo na lang. I'm afraid you can't do it. Isang soft drink ang binigkas ng tula. Sa sumunod na segundo, itinaas ng buong lalaki ang kanyang espada at umungal, mga kapatid ng palasyo ng Bagyo, labanan mo sila sa akin. Patayin. Magkapatid sila. Natural, sunod-sunod na tumugon ang mga alagad ng palasyo ng Bagyo. Sa tugon ng mga alagad ng palasyo ng Bagyo, sumunod ang iba pang kapatid ng Mystery Man Alliance. Sa pagmamadali ng tula, daan-daang tao ang tumugon, at ang buong koponan ay direktang naniningil sa nakamamanghang kagandahan. Nang makita ito, agad na hiniling ni Zhou Yanxua sa kanyang mga katulong na gawin ito, ngunit ang napakarilag na babae sa kanyang harapan ay bahagyang umiling at sinenyasan silang huwag makialam. Sa sumunod na segundo, biglang pumailan lang sa hangin ang kamay niya gamit ang isang kuko, na isang itim na gas na namuo sa kanyang palad. Tumingin siya sa mga mahiwagang disipulo na sumugod at nanunuya. Sa pagitan ng mga backhand, direktang itapon ang itim na hangin sa palad. Mag-ingat ka. Nang makitang mali ang sitwasyon, nagmadali si Ivory na pigilan ito, ngunit halatang huli na ang lahat. Ang itim na hangin ay direktang dumaloy sa lahat ng sumugod sa isang iglap. Halos magkasabay, sa sandaling magkadikit sila, palagi na lang silang nakarinig ng mga hiyawan mula sa kanilang sariling pulutong. Ang mga itim na usok na iyon ay tila itim na usok lamang sa hangin, ngunit sa katunayan, pagdating sa mga ito, sila ay naging hindi mabilang na mga itim na insekto na kasing laki ng hinlalaki. Pinipigilan ng mga insektong ito ang pagkakatawang tao ng lipunang Buddha at nahuhulog sa mga tao. Sa ilang segundo, sila ay naging isang siksik na masa at direktang binalot ang lahat. Pagkatapos, sa hiyaw, ang taong binalot ng insekto ay tuluyang nawala, naiwan lamang ang isang lugar kung saan gumapang ang insekto sa lupa saglit at naging itim na gas. Isang tao ang ganito. Lahat ng tao ay ganito. Kahit na maraming mga tao tulad ng dalawang mga gisantes ay sapat na mabilis, ang kanilang pagtatapos ay magiging pareho hanggat isang madilim na hawakan ay natagpuan. Nakakakita ng ganoong eksena, lahat ng mga tao sa eksena, maging ang misteryosong alyansa ng mga tao o ang mga piling tao, napanganga at natulala sa kinaroroonan. Storytelling channel sa YouTube. Ito ba ang kapangyarihan ng sugo ng dragon? Ito ba ang lakas ng sugo ng dragon? Tila kailangan lang niya ng kaunting galaw para ilabas ang walang katapusang kapangyarihan at wasakin ang buong mundo gamit ang isang kamay. Terror, abnormal na terror, sapat na malakas para halos masuffocate ang mga tao.
Mag-ingat ka, sumugod si Shiyu sa harapan. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa mga paboritong disipulo ni Ningyu. Ang kanyang mga nagawa ay halatang mas mataas kaysa sa iba pang mga disipulo. Mabilis siyang nag-reflect at may mas maraming energy. Sa tulong ni Su Yingxia, nagmamadali siyang naglagay ng energy mask, na halos hindi nakaligtas sa bangungot na ito. Ngunit gayunpaman, nang lingunin niya ang mga taong sumunod sa kanyang paratang, ito ay tuluyang nauwi sa wala. Hindi niya maiwasang mapatulala at puno ng gulat at lungkot. Dahil halatang salpok niya ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga nakababatang Marshall Sisters at ilang kapatid ng misteryosong alyansa ng lalaki sa mundong ito. Siya ay malungkot, galit at malungkot, at ang buong likod ng mga ngipin ng puwang ay nag-igting din. Anong ginagawa mo? Tara na, sigaw ng Pangolin. Nang ilunsad ng tula ang pag-atake, sa katunayan, handa na siyang tumakbo. Sa oras na ito, nakagalaw na talaga siya at handa na ang lahat. Sa sandaling kinaladkad niya si Ivory sa kanyang kamay, binilisan niya ang tula at dumiretso sa lupa. Napakabilis ng kanyang takbo at handa na siyang bumagsak sa lupa halos sa isang kisap mata at tuluyang nawala sa harap ng lahat. Agad na nag-alala si Zhu Yanxua, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magmukhang nag-aalala kapag ang iba ay pumasok sa lupa. Ngunit siya ay isang magandang babae. Hindi siya nagpanik, gumalaw siya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay lumipad na parang isang walang kamatayan. Pagkatapos, sa pagitan ng kanyang mga kamay, ilang mga bilog ng tubig sa kanyang kamay ang pumaligid sa kanya. Ang bilog ng tubig ay bumuo ng kakaibang track sa kanyang harapan at gumagalaw. Ang sumunod na segundo, sa kanyang banayad na tapik, ang bilog ng tubig ay agad na kumalat mula sa lahat ng direksyon at mabilis na bumaril patungo sa lupa. Wow! 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 Sa paligid ng lupa, ang mga bilog ng tubig ay pumasok. Sa ilalim ng lupa, isang linya ng 4 na tao sa wakas ay hindi napigil ang huminga. Ang pagpasok sa lupa ay nangangahulugan ng pangunahing kaligtasan, at ang kanilang kaisipan sa wakas ay lumuwag ng husto mula sa mahigpit na tali. Kahit na ang tula ay medyo walang ingat, nanalo ito ng maraming oras para sa Pangolin at matagumpay na naakit ang atensyon ng nakamamanghang kagandahan. Kung hindi, kung gusto mong tumakas ng direkta sa ilalim ng kanyang mga mata, naniniwala ang Pangolin na imposibleng gawin ito ng mag-isa. Sa pag-iisip tungkol dito, mukhang nalulumbay at nahulog sa isang malalim na panghihinayang tula, si Pangolin ay umaliw, huwag kang masyadong malungkot. Hindi sila nagsakripisyo ng walang kabuluhan. Kahit papaano ay nagdala sila sa atin ng kaligtasan. Malungkot pa rin si Shiyu. Kung tutuusin, hindi niya akalain na sa isang iglap ay mapapawi niya ang napakaraming tao. Gayunpaman, ang mga salita ni Pangolin ay nagbigay sa kanya ng malaking kaliwan, kahit na hindi siya masyadong nagkasala. Tinapik din siya ni Ivory sa balikat at tumanggo sa kanya. Ang wika ng tula ay maaaring ganap na patatagin ang kalooban. Handa na lahat, bibilisan ko na. Sumigaw si Pangolin, at sa sumunod na segundo, biglang sumabog ang katawan, at ang bilis ng pag-akay sa 3 tao ay tumataas na rin ng ligaw. Ang lupa ang teritoryo nito. Sa kapaligirang ito, para itong isda sa tubig. Sa acceleration ng Pangolin, napagtanto din nina Ivory at Shiyu kung ano ang bilis at passion sa isang iglap. Ngunit, ang sitwasyong ito ay tumagal ng halos wala pang 3 segundo, biglang nagningning ang mga mata, ang ilang mga tao na halos tumusok sa madilim na lugar na ito ay hindi maimulat ang kanilang mga mata, parang may malaking bagay sa harap ko na nasa kabilang kalsada. Sa oras na ito, gusto nilang magpreno, ngunit huli na. Hawakan mo ako, malakas na sigaw ng Pangolin. Sa kasalukuyan, ang tanging magagawa natin ay ituon ang likod na kuko ng hedgehog sa balakid at subukan ang lahat ng ating makakaya upang protektahan ang kaligtasan ng lahat. Wow! Kasama ang mga Pangolin at iba pang nakabangga sa kanila, isang malakas na ingay ang sumunod. Gayunpaman, walang naisip na dagandong, sa halip isang kakaibang napakalaking ingay ng tubig. Ang 4 na taong anti-Buddha ay nahulog mula sa taas na 100 metro, o biglang nahulog sa bilis na 100 metro, o sumugod sa isang pool, nagdulot ng hindi mabilang na mga alon at napakalaking ingay ng tubig ang napakarilag na puting bagay. Pagkatapos ng bahagyang pag-alon, biglang nawala sa liwanag at naglaho sa lupa ilang metro ang lalim. Wow! May isa pang tunog ng tubig, at isang linya ng 4 na tao ang biglang sumugod palabas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!